So that is how you search for God. Again, where have you hidden yourself? That is the first line of the first stanza. Na mapapansin nyo, merong word na beloved. Oh, my beloved. Bakit mahalaga yung beloved? According to St. John of the Cross. Kapag tinawag natin ating Panginoong Hesus ng beloved, ibig sabihin, mahal mo siya at siya lamang. Diba? Kinumpare pa nga niya kay Delilah kasi sabi ni Delilah kay Samson, sinasabi mong mahal mo ako pero pero iba ang nasa isip mo, di ba? So ganun din ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Pag tinawag mo siyang mahal, beloved, minamahal, kailangan siya lang ang nasa isip mo. Ibig sabihin, kahit ang nanay mo, ang tatay mo, ang asawa mo, etsapuera. Kaya nga we need to detach from everything and everyone of this earth, of this world. Napakabigat ng requirement para mahanap ang ating Panginoon. So we call Him beloved. When we call Him beloved, si Faustina, di ba? Tawag niya kay Jesus, beloved, at pinangatawanan niya yan. Wala siyang ibang nasa isip, kundi ang Panginoong Diyos. Si Jesus lamang ang kanyang esposo. O ito ang magiging test. Okay? Test, ibig sabihin, titingnan natin, susubukan natin. Kung ikaw ay tunay na mangingibig ng Diyos, if you are a true lover of God, ano yung test na ito? Satisfaction. Sa mag-asawa, di ba? Mapapatunayan mo na talagang mahal na mahal ng asawa mo, ang asawa mo, kapag wala kang ibang inisip, wala kang pinagtuunan ng iyong pansin, hindi ka lumingon sa iba, di ba? Kaya nga tayo, monogamous. Hindi natin gusto yung ang dami-dami nating asawa. Isa lang. Isa lang ang pwede nating pagbuhusan ng ating atensyon kung tayo'y mag-aasawa. Ngayon, kapag hindi ka na-satisfy sa asawa mo at naghanap ka ng iba, hindi mo malang asawa mo. Diba? Hindi mo siya mahal. Kahit yung isang maliit lang na nagkaroon ka ng interest sa iba na tao, hindi ka na pasado. Hindi ka na true lover of your spouse. What more to God? Are you satisfied with anything less than God? Kapag kapag hindi ka satisfied, no, sa isang bagay, or if you are not satisfied, no, with anything less than God, yung mas napapahalagahan mo pa ang bagay na ito kaysa sa Diyos. No? Mas maliit ang pagtingin mo sa Diyos. Then you are not a true lover of God. I will give an example. Si MV. Tago natin siya sa pangalang MV. Nasa kanya na ang lahat. Everything of this world. As in, lahat ng bagay nasa kanya na. He is one of the billionaires. Bilyonaryo. Nakapasok sa top 500 in the world ng mga mayayaman. Pero bakit wala siyang satisfaction? He keeps on acquiring and acquiring new assets. Bagong lupa. Itataboy niya yung mga nakatira doon. Gagawan niya ng paraan para mapalayas ang nakatira doon sa lupang yon. Para lang maging kanya ang lupa na yon. Buong mga lugar, name it, may property siya dyan sa buong Pilipinas. Pilipinas pa ang pinag-usapan natin, ha? Meron siyang property anywhere in the Philippines. Halos buong lalawigan nga yata ng Cavite. Malaking bahagi nito baka sa kanya lang. Why this person and his family keep on acquiring things?
hindi sila satisfied. Dahil doon, may kulang. May kulang sa kanilang spiritualidad. And we need to pray for them, for these people. Hindi tayo nagagalit sa kanila, hindi natin sinusumpa. Ang kailangan natin gawin, ipagdasal sila. Let's pray for their souls. That they may be able to find the true treasures, ang tunay na kayamanan, katulad ng parable of the wise merchant. He sold everything at binili niya yung treasure na makikita mo lamang sa kingdom o kaharian ng Diyos. You have fled like the hart. No? Nawala siya. Inabandon niya tayo in sorrow. Where have you hidden yourself and abandoned me to my sorrow, O my beloved? Pinabayaan mo ko, inabandonan mo ako. At iniwan mo ako sa kalungkutan. No? Nagtago ka. Where have you hidden? Hindi kita makita. At waring iniwan tayo sa kalungkutan ng ating minamahal. Tapos nawala siya na parang isang, alam niyo yung usa, di ba? If you are hunting a deer, no, ang hirap no, no? Makikita mo isang glance. Maya-maya wala, nakatakbo na. So, ikinumpare niya yung Panginoon, the soul which is searching for God. Kinumpara niya doon. No? Nasulyapan, sulyap lang, tapos nawala na at iniwan mo na siyang nalulungkot. Yung sight na nakita mo siya, nagbunga sa ito, nagdulot sa atin ng kaligayahan. Pero sasaglit lang yung kaligayahan na yun kasi napalitan agad ang kaligayahan na yun ng kalungkutan. No, 'di ba halimbawa, nung bata pa tayo, 'di ba, may crush tayo, nasila yung tawag natin, silay, nasilayan natin, masaya tayo. Pero pag nawala na yan, malungkot na tayo. We long. There is a longing to see that person again. So parang ganun. Nakita, nawala, and we long for that. Pero ang nangyayari pala, kapag dumarating ang Panginoon, kikita natin siya. Yun pala, hindi naman ito yung nagkakaroon tayo ng pagkikita. We meet each other to be happy, no? Just like in a reunion, ang saya natin. But this is different with the Lord. Kapag nakita natin siya, dumarating siya para tayo ay sugatan, to wound us, such that ang pagdating niya sa atin ay parang isang apoy. Apoy na tumutusok sa atin, apoy na sumusunog sa atin. Isang arrow, isang sibat na tutusok sa ating kaluluwa. Susugatan ito at susunugin ito. Imagine niyo ang bigat, 'di ba? At yung ibig sabihin nito, yun yung mga sufferings. Ito na yung trials na nararanasan natin. Hindi pwedeng walang trials. Hindi pwedeng pabayaan tayo ng Panginoon sa ecstasy, sa kasayahan. Ako, imposible yun. Kasi kailangan nga tayong, katulad ng isang espada, kailangan tayong idarang sa apoy. At ang pagdadarang sa apoy na yun, masakit. Pwedeng physical pain, magkasakit ka ng sobra-sobra, no? Pwede ring emotional pain, iniwan ka ng mga mahal sa buhay, isinumpa ka ng mga tao, itinakul ka, siniraan ka. No? At pwede ring mental pain, yung nagkakaroon ka na ng depression. So these are the things that are our company. Ito yung ating makakasama sa ating paglalakbay in this journey here on earth. So makikita natin ng Panginoon isang sulyap, mawawala. Ako parang isang usa. Mag-iiwan sa atin ng sugat. Pero ang tawag daw sa sugat na yun ay spiritual wounds of love. At itong spiritual wound of love, mag-a-appear yan sa atin. Tayo ay masusugatan. Pero kapag nalagpasan natin, it will be burned. It will burn us. Susunugin tayo nito with the fire of love. And consumed by fire. Pag nilamon na tayo ng apoy, para tayong isang phoenix, no? This is Saint John the Cross saying about the phoenix. Ano yung phoenix? Ito yung isang nilalang
na who rose up from the fire. Nang mula dun sa apoy, meron ka makikitang isang nilalang, isang ibon actually, no? Rising up, paitaas, no? Sapagkat nalagpasan niya yung pagsubok na yun. Okay, so that is the spiritual wound created by God who abandoned us. Iniwan tayo ng ating minamahal na walat sukat na parang isang kusa. Tinugatan tayo. And we ran after that heart, no? Yung kusa na yan. Ba? Hahabulin natin yan. Hahanapin natin. Ganon din ang Diyos. Hahanapin din natin si Lord, di ba? Pagkatapos natin siyang makita, susulyapan natin. We were happy. We were wounded. We rose like a phoenix from fire. Saan tayo pupunta? Hahanapin pa uli natin siya kasi naramdaman na natin yung ganda ng pakiramdam. Despite the sufferings, ang sarap-sarap pala ng pakiramdam. Diba? After ng labor pains ng isang ina, ang sarap ng pakiramdam, nakita mo yung anak mo. No? Tapos manganganak ka uli, di ba? Para maranasan mo uli yung the same pain. After the same pain, makikita mo na yung pangalawa mong anak. So, ganun din yung Panginoon. We run after the Lord. Pag sinabing we run after the Lord, okay, eto na yung doon sa ano. When we run after the Lord, ang ibig sabihin lang nito ay una, we go forth from all created things. So, bumalik tayo doon sa kanina, yung diniscuss natin doon sa rich merchant. No? Going, it means going forth from all created things. Iiwan na natin ang lahat ng bagay sa mundo. Ano pa? Going forth out of oneself. Kalilimutan natin ang sarili natin. The same, di ba? Yung kung paano tayo nagsimula kanina ng paghanap sa Panginoon, ganun din. When we say we run after the Lord, pagkatapos nating maranasan ang pain, no, balik tayo sa Kanya, hanap uli natin siya kasi makikita lang natin ang solusyon sa lahat ng ating paghihirap sa Kanya din. Siya na nagbigay sa atin ng sakit, pasakit. But hindi yan literal mong ita-translate. Hindi natin sinasabi na siya ang direktang nagbibigay ng sakit. Hinahayaan niya ang mga bagay na mangyari sa atin. Because those trials will definitely teach us a lot of lessons. Doon natin, pag nalagpasan natin, we go to the next level of test. Pataas tayo ng pataas. Yung level ng ating spirituality, pataas ng pataas. And before we knew it, tapos na yung buhay natin sa lupa, hindi man natin siya nakita dito successfully katulad ni Faustina kasi nga konti lang ang binibigyan ng grasya ng ganon. Sa kabilang buhay naman, yun yung ating reward. We will have our reward to the next life. Pero pag nagpunta na tayo sa next life, yan ay yung total abandonment ng lahat ng bagay sa lupa at ng sarili. Diba? Hindi natin madadala sa hukay ang ating kayamanan. Pangalawa, ang ating katawan ay mabubulok kapag tayo inilibing. So, 'di ba? Ito rin yung proseso pag namamatay tayo. Sinilang tayong hubad, aalis tayo sa mundong ito ng hubad. Going forth from all created things at sa atin, paglimot din sa ating sarili. Pero ang malaking challenge nga ay hindi mo kailangang mamatay para makita ang Panginoon, para hanapin siya. Ngayon palang nabubuhay tayo, di ba sabi nga, even for a short while. Hanapin natin ang Panginoon habang tayo'y nabubuhay pa sa lupa. Kasi, pag ngayon palang buhay tayo, hindi natin siya hinanap at napakahirap hanapin. Kapag ngayong nabubuhay tayo, hindi natin hinanap ang kublihan ng ating Diyos, mas malalo tayong mahihirapang maghanap sa Kanya sa kabilang buhay. So, kung dito pa lang nagsimula na tayong maghanap
chances are, mas mahihanap na rin natin siya ng madali sa kabilang buhay. And if we are very, very blessed, because the Lord gives grace, this grace, special grace to special souls, baka dito pa lang sa lupa maging katulad natin si Faustina, who was able, and also John of the Cross, who these saints were able to meet and to see God in their soul. Kaya nagkaroon ng spiritual marriage dito pa lang sa lupa. Buhay pa sila, may spiritual marriage na. John of the Cross was Teresa of Avila. They were able to unite themselves to Jesus while still living here on earth. Pag nagawa natin, nangyari sa atin yun, banal talaga tayo. Everyone again is called to holiness. Lahat tayo ay tinatawag sa kabanatan. Everyone is called, but few will be chosen. Still doon sa finals, no, 'di ba? Hindi naman lahat nananalo eh. Pinipili pa rin yung sa dulo. At konti lang. Katulad ng isang race, hanggang top 2, top 3. 'Di ba? Yun lang ang binibigyan ng award. The rest wala ng award. So ganun din yun. It depends on our preparation.